Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo. Guys, let's go! Pero hindi pwedeng tiwa yan. Sinusunog nila ang kailang pagkatao at prinsipyo. Alam naman tiwa yun. So, meron pong ganyan. Kaya kayong mga Pilipino, maging maingat po tayo. Anyong alamin kung sino yung mga pro-China, pero sila Pilipino. Iba na po ang galaw ng mga yan. Parang batas ng China ang pinaniwalaan, hindi batas ng Pilipino. Kaya sabi nga ng Philippine Coast Guard, hanggang ngayon hindi naman binabawi. Traidor ang mga ganyan. Sa in Tagalog, taksil ang Pilipino na pabor sa China. Kung sino man yun, bahala na kayo. Diba? Ganun po ang datingan eh. So mabuhay po, sana hindi lang sa Senate President Zubiri, sana Binabanggit na ko, no, traidor daw si Idol Robin Padilla, mga kaibigan. Isa daw siyang taksil. Yun ang sabi-sabi rito, mga kaibigan. Marami pang politiko, sana marami pang matitinong Pilipino ang tumatayo at naninindigan. Itong global awareness, napakaganda nito. Nakita nyo, yung China, yung India at saka Brunei, hindi gaano kumikibungay yan. Nga, sinabi na namin na Senate President Zubiri, nagsasalita na. Hindi na nila gustong ginagawa ng China. Tapos sinundan pa ng matinding speech ni Pangulong Marcos diyan sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Na nanawagan siya doon. Huwag natin konsentihin, huwag natin pabayaan ang militarization sa South China Sea na ginagawa ng isang malaking bansa. Di ba niya tinukoy ang China? Alam naman ang tao ng China ang tinutukoy niya. Di ba? Kaya ho nagising, napukaw, nagulantang, nasyak sa matinding statement ng ating Pangulo, maging yung Vice President Harris ng Amerika na nandoon din sa conference na yan sa Jakarta. Talagang halos lahat sila sinisilip ng gano'ng ating Pangulo. Iba ito sinasabing ito. Parang dating ka ba, galit na mga Pilipino, galit na yung Pangulo ng Pilipinas sa ginagawa ng China. Nanawagan na huwag konsentihin at huwag payagan ng pananakop at militarization ng isang bansa na nag-ahari-harian dito sa Asia. Yun eh. Yun di ba? O tapos may mga Pilipino. Nakuha na nga natin ng sympathy, nakuha natin yung gusto nating magka-interest ang international community. Tapos may mga Pilipino na may pagka-traitor ang dating, di ba nakakahiya? Di balik sana kung sibilyan, wala kang impluwensya, kakaunti kayo. Pero kung halimbawa ay isang senador, isang congressman, o isang personalidad sa politika, ay gano'n ang statement, di ba nakakababa ng dangal? Nakakawala ng gana, di ba? Ganun po. So, anyway. Simple lang para maintindihan nyo. Sa isang bahay, bawa 5 membro ng pamilya sa isang bahay. Tapos yung kapitbahay nyo, inaagaw yung property nyo. Tapos doon sa loob ng bahay, lilima nga kayo. Yung isa doon kakampi pa ng kapitbahay na inaagaw yung bahay mo. Anong klase yun? Di ba taksil yun? Yan, para maintindihan nyo. Huwag natin pag-usapan yung buong Pilipinas, baka hindi maabot ng unawa ng iba. Yung bahay na lang, bahay mo. Yung 5 membro ng pamilya na may-ari ng bahay. Tapos yung kapitbahay, ginugulo ka, binubuli ka, inaagawan ka ng property, inuusod. Parang sasabihin yung lote mo, akin ang kalahati niya. Basta binubuli ka. Tapos yung 5 doon sa membro ng pamilya, 1 o 2 doon, kumampi doon sa kapitbahay mo. Di ba? Ang gulo nun. Yun ang taksil. Ikumpara natin dito sa Philippine territory, exclusive economic zone ng bansa. Dapat lahat ng Pilipino kampi. Dahil, sabi nga nila, ang bawat hanggang sa huling patak ng dugo, di ba may kantang gano'n? Ay ilalaban ko. Di ba? Yan ang prinsipyo ng batas at ng prinsipyo ng mga sundalo. At tayo mga Pilipino, kumakanta ng bayan ko. Di ba? Kumakanta tayo ng hanggang sa huling patak. Di ba? Ipaglalaban ko. Yun eh. Nasa sila. Hanggang sa huling sandali, ipaglalaban nila, yun ang aagaw sa atin. Ganon? Wow, ako, taksil nga. Ay, nako talaga. So, usapin dito mga kaibigan, pero pare-pares naman silang may point, mga kaibigan, yung tutuusin. Pero sa sitwasyon ngayon, para ang hirap kumampi, mga kaibigan, so to lang. Kasi both side, pares na may point. Kaya hanggang ganito na lang muna tayo, makikinig muna tayo. Kung ano man magiging decision dyan, hintayin na lang natin, mga kaibigan. Huwag, ulit ako, pero ulitin ko para doon sa mga naliligaw ng landas, huwag kayong magsawa dito sa issue ito. Ngayon kung kayo ay galit sa gobyerno, kalimutan natin.
kung hindi kayong kontento kay Pangulong Marcos, kalibutan natin. Magkaisa tayo dahil Pilipinas ang ipinaglalaban dito. Teritoryo natin ang inaagaw. Hindi tayo makikipaggera. Yung global awareness, yung mag-ingay lang sa ating karapatan at prinsipyo, panalo na tayo dyan. Kasi dahan-dahan ang nakukuha ang international community. Hindi lang Amerika, hindi lang Canada, hindi lang European Union, hindi lang Australia. Halos lahat ng bansa dito sa kapitbahay natin, maging yung India na malayo sa atin, nagsasalita na. Yung Brunei, napakayaman, na tahimik na matagal ng panahon, nagsasalita na. Yung Russia, hindi natin alam kung paano, pero hindi na rin sila masaya. Dahil ilang porsyon ng Russia, nadamay na doon sa 10-dash line ng China, bagong mapa. Ayun, di ba? Nakita nyo? Global awareness. Yan ang pinakamahalaga. Magsumbong tayo sa mundo na tayo inaargabyado ng malaking bansa. Huwag tayong makipag-away. Wala tayong kakayanan makipag-away dyan. Pero maiparating natin sa buong mundo na tayo inaargabyado ng isang malaking bansa, panalo tayo dyan. Dahil sila, voluntaring tutulong sa atin. Nakita nyo? European Union, napakalaking pwersa niya. Amerika, Japan, Canada, Australia, maritime security, nandito na sila. Anytime, kung baga sa isang tawag mo lang, nandyan na yung mga yan. Pero again, para po sa inyong kaalaman, binanggit ko na ito ilang beses. Babanggitin ko ulit kasi meron pa rin nagtatanong. Tayo nga inaargabyado na, wala pang tumutulong. Sandali lang po, huwag kayong pabigla-bigla. Balikan natin ang Mutual Defense Treaty. Nandiyan sa Mutual Defense Treaty, ang Amerika, hindi yan voluntaryong tutulong. Kung kailangan natin ng military. Tutulong lang sila sa mga humanitarian, halimbawa may mga kalamidad, yan ang voluntarian. Pero pagdating sa military or national security o yung concern ng Pilipinas, under Mutual Defense Treaty, hindi sila voluntary tutulong. Kailangan tayong mag-request black and white. Halimbawa, katulad yan, binubuli tayo ng China. Hindi natin sila kaya. Kung ang Philippine government, formal na magre-request sa Washington DC, Office of the President o sa Pentagon, o mga kailangan natin ipatupad ang Mutual Defense Treaty, pinapasok kami ng China. Yun, mabilis pa sa kidlat, gagalaw ang Amerika. Kasi under Mutual Defense Treaty at sumulat na tayo nang hingi na tayo ng tulong. Yun. Pero hanggat walang tayong ganun na black and white na request o hindi naman sana mangyari yun, huwag sanang mangyari yun, hindi gagalaw ang Amerika. Ang Amerika, hanggang monitoring lang yan. Palipad-lipad ng kanilang aeroplano, maritime security, freedom of navigation, lang ang gagawin nila. Hindi po labag sa batas yun. Karapatan nila yun. Hindi natin hiniling yun para gawin yun. Obligasyon nila yun. Kasi nga yung pre-navigation at maritime security. Naintindihan nyo? Yun po yun. Kaya ipagdasal natin, huwag humantong, huwag tayong umabot na tayo hihingi na ng tulong officially. Delikado na yun. Kasi ang Amerika gustong-gusto yun. Parang ang Amerika ay nakakulong sa isang ranso, sa isang farm na may bakod. Para silang toro. Pag in-open mo yung bakod ng kulungan ng toro, lalabas sabay-sabay yan, susugod yan. Ganun sila. Yan ang style ng Amerika. Pag nangailangan ng tulong ibang bansa na kaalyado nila, gigil na gigil yan susugod. Yun sila eh. Hanggat walang order, hanggat wala tayong request, hindi mangyayari. Mananatiling sarado yung kulungan ng kanilang mga toro, ng kanilang puwersa, ibig sabihin. Ako niya? Yan. Kaya ang pinakamahalaga, ipakita muna nating lahat ng Pilipino tayo nagkakaisa doon sa karapatan natin sa exclusive economic zone. Pero nakakahiya, nakakalungkot, alam din sa international community na merong mga personalidad sa Pilipinas at may mga Pilipino ang dating spokesman ng China. Kaya nga hindi natin masisi yung sinasabi ng Coast Guard, merong traidor na Pilipino. Yun. Okay? Yun po yan. Nakuha nyo? So, kung naipapakita lang natin, tayo nagkakaisa, 110 million tayo, 112 million. Sabihin natin yung 30 million mga kabataan. Sabihin natin 50 million. O yan. Di ba? 50 million kabataan. So, hindi pa sila aware sa nangyayari. Bata talaga. O di ba? Yung 60 million, yun ang mga adult na, yun ang nakakaintindi. Kung yung 60 million na yan, magkakasundo sa exclusive economic zone at karapatan ng Pilipinas under 1987 Constitution, di ba ang gandang pakinggan at nasarap ibalita. Ang problema kakaunti nga yung mga pro-China, pero pinakikinggan ng iba, nanghihikayat pa sila. May mga Pilipinong nakukumbinsi pa. Dahil, hindi mo rin alam, lutang din ng iba. Pasintabi na, yun ang mahirap. Tignan mo yun, ito, sample lang. Ang Vietnam, napakaliit na bansa. Kakaunti ang tao doon. Pero napakatapang nila. Pag kinanti mo sila, buong Vietnamese, pagtutulong-tulungan ka.
Hindi lang military nila ang gagalaw, pati sibilyan nila, pati yung kanilang mamamayan. Nakita mo, di ba ginawa ng China yan? Sinusundot-sundot nila ang Vietnam. Anong ginawa ng mga Vietnamese? Ultimong mga negosyo doon. Hinaharas ng mga sibilyan ng Vietnamese. Nagkakaisa silang iharas ang bansang nanggugulo sa kanila. Kung ano ang kailang kakayanan na dapat gawin nila, ano ang kailang magagawa para ipakita ang kailang protesta sa bansang nakikialam sa kanila, ginagawa ng mga Vietnamese. Walang tumututol doon na inuusisa o kanilang tinutiligsa ang kanilang gobyerno dahil pumapalag halimbawa sa China, pumapalag sa ibang bansa. Wala sa kanilang ganun. Dito sa atin, anak ng di ba? Anak ng tere. Tatawa ka na lang. Pag tinagtanggol natin ang ating bansa, tayo pang inuusig ng iba dyan. Di ba? Nakita niyo yung Vietnam, kahit maliit, walang makakanti-kanti dyan kasi alam nila ibang tao doon. Nagbubuhis ng buhay talaga ang mga tao doon kahit sibilyan. Inilalaban nila yung kailang bansa, inilalaban nila yung kailang karapatan. Nagkakaisa sila. Tayo hindi. Sa sobrang ng politika rito sa Pilipinas, sinagawang propaganda kahit na hinuhubaran sila sa kailang pagkatao, lutang na lutang ang kakayanan, lutang na lutang ang katalinuhan, marami dyan, lutang na lutang din ang kababawan. Pero pinaninindigan yung kababawan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.